buhay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang Pay. Napakasarap makipagmahalan sa Panginoon at sa mga anak ng Diyos. At sa atin pong pakikipagkapwa, sa pakikipagmabutihan, mayroong isang hindi dapat malimutan. Yan na rin ang title ng ating pag-aaral ngayon, Pay. Magbayad, magsukli, kailangang magbalik ng kabutihan sa ating mga tinatanggapan. Salamat Panginoon dahil unang-una na kayo ang nagbibigay sa amin ng mabuting bagay. Tapos gumagamit pa kayo ng maraming tao para pagpalain din kami. Turuan nyo kami na maunawa yung cycle of love, the cycle of giving, the cycle of blessing, the cycle of prosperity. Na may dalawang direksyon ito, to give and to take. Nawa Panginoon, maunawa namin, maipamuhay yung banal na responsibilidad ng mga anak mo na matutong magbayad ng dapat bayaran. Lead us, teach us, forgive us our sins, O God. Nawawalang maging sagabal para maunawa namin na yung salita. Pagpalain niyo po kami, biyayaan niyo kami ng karunungan, alertness, renew the strength of our bodies. Teach us to focus on you alone. Lead us, heal us, teach us. In the name of Jesus, your Son, our Lord and Savior, we pray. Amen. Pay. Sabihin nyo nga sa katabi nyo with feelings, pay. Yan, pay. Pay all payables. Ang mga anak ng Diyos dapat seryoso sa ganyang mga bagay. Let no debt remain outstanding. Hanggat maaari, dapat walang utang na hindi bayad. Romans 13:8, owe no one anything except to love one another. At sinabi yan sa New International Version, let no debt remain outstanding except the continuing debt to love one another. For whoever loves others has fulfilled the law. Kailangan daw ang panatilihin nyo lang utang na laging inuutang-utang para bayad-bayaran, utang-utangin uli para bayad-bayarin uli, pagmamahalan. Para tuloy ang relasyon, hindi napuputol. Hindi ka nagbabayad ng todo at matatapos ang relasyon nyo. Uutang ka uli, magbabayad ka uli, continuing relationship. Pero sabi, yun lang ang dapat na utang na nananatili sa buhay. Na kinikilala mong may utang ka na pag-ibig na lagi kang nagbabayad-bayad. Dapat ang lahat ng iba binabayaran na. Pay all payables. Give to anyone whatever rightfully belongs to him or to her. Kasama sa 10 Commandments, you shall not covet. Huwag ka dapat magnanasa sa hindi naman iyo. Kaya dapat pag hindi sa iyo, pag hinira mo, isoli mo. Pag inutang mo, bayaran mo. Matthew 22:21, give to Caesar what belongs to Caesar, and to God what belongs to God. Ang totoo niyan, pwedeng sabihin ni Lord na give to God everything. Because the earth is the Lord's and everything in it. Pero gano'n na lang ang paggalang maging ng Diyos at maging ni Jesus na anak ng Diyos sa kahit tao lang na kinreate na yung kanya. Yung ipinaubaya sa kanya at pinahiram sa kanya ng Diyos, sa kanya at least habang siya nabubuhay. Kaya hindi kinukuha ng Diyos ang lahat-lahat para sa kanya lang. Pati si Caesar or sino man nakatumbas niyan sa ating buhay ay dapat bayaran o bigyan ng nararapat na ibigay sa kanya. Now, who do we pay? Unang-una, pay God. You tithe. You make offerings. You give first fruits. You give sacrificially. Psalm 24:1, the earth and everything on it belong to the Lord. The world and its people belong to Him. Yung suot nating damit, yung laman ng ating pitaka at bag,
yung laman ng ating mga bank accounts, yung bahay na ginagamit natin, yung kotse, yung payong, yung lumang tsinelas, lahat ay pag-aari ng Diyos. Maging ang mga tao na nagpapakulay sa ating buhay, magulang, kapatid, asawa, partner, friend, employer, employee, lahat yan, Diyos ang lumikha. Wala tayong pag-aari. Pero ang dami-dami nating benepisyo mula sa mga tao, mula sa mga bagay-bagay. So, dapat marunong tayong magbayad-bayad doon sa tunay na may-ari. So, you pay rent, you pay royalties, you pay interest, you pay taxes, first of all, to God. Nakikitara ka lang sa planeta. Nakikigamit ka ng lugar. Nakikiinom ka ng tubig na nilikha niya. Nakikibilang-bilang ka ng pera na sa kanya nang galing. Nakikihiga-higa ka sa kama na siyang may bigay. Malakay 3:10, bring the full tithe into the storehouse, so that there may be food in my house. And thus put me to the test, says the Lord of hosts. See if I will not open the windows of heaven for you, and pour down for you an overflowing blessing. Napakalinaw ng purpose ng utos ng Malakay 3:10. Hindi naman Diyos yung kakain kasi hindi niya kailangan kumain. Pero sabi niya, that there may be food in my house. So the storehouse here is considered the house of prayer, the temple, the church. That there may be food in that house. There may be supplies. There may be ample, enough, and abundant tools for production, for activity. And there will be enough support for those who are working full-time and are not able to make or generate income another way or elsewhere. Alam naman ng mga tao yun, dinadala nila mga offering, yung mga magagandang hayop, yung mga magagandang parts ng hayop. Hindi naman Diyos ang kumakain nun yung mga priests, yung mga tao sa temple. And the Lord says, so that there may be food in my house. So He wants His people, His workers, very particularly, to be amply provided. Kaya sa mga worship sa Israel, sabi sa Exodus 23:15, no one shall appear before me empty-handed. So pag pumapasok ka pala sa bahay dalanginan o sa presensya ng Diyos, sa worship event, tinitingnan kung may dala ka. And literally, nung araw, dala talaga ng kamay mo yung mga offering, kaya sabi, no one is to appear before me empty-handed. Hindi pwedeng libre. Dapat ang lahat ng tao marunong magsukli, marunong magbayad, open and close quotation. Who else do we pay? Pay parents. Maybe more correctly said, pay back your parents or pay your parents back. 1 Timothy 5:3, take care of any widow who is really in need. So yung mga widow na walang asawang magtataguyod, lalo't wala ng mga anak na magtataguyod sa kanila, inuutos ng mga lingkod ng Diyos na suportahan sila ng kapatiran. Siyempre, hindi kailangang suportahan yung mga may sariling anak na nagsusuporta o sariling asawa. Pero kung sakaling wala na, hindi pa rin sila dapat pabayaan, meron pa rin ibang dapat mag-support. So people who are already old, especially when they can no longer generate their own incomes, must be supported by a person who is close to them or by society itself. Kaya, sa ating bansa at sa maraming mga sibilisadong bansa, meron tayong binibigyan na privileges sa mga senior persons. Pagsusukli sa kontribusyon nila sa lipunan, sa pagpapalaki nila ng mga anak, sa pagtataguyod nila ng ekonomiya, at sa pagbabayad nila ng mga buwis noong kanilang panahon na sila'y nakakapagbayad pa. At dahil sa IVAT, at mga VAT at kung ano-ano pa, kahit hindi ka na nagtatrabaho, yung may binibili ka, may tax ka. So you give back to the seniors. At syempre, hindi lang naman dahil senior sila, kaya dapat maiksi ang pila o mabilis ang serbisyo, kundi kasi mahihina na ang katawan. Nahihilo na, may mga diabetes na yan. Pag nagutom, kailangan kumain agad. So, hindi pwedeng mahabang ang pila at matagal. Dapat inuuna talaga. Tinuturo yan ng salita ng Diyos. Maging ang Panginoong Jesus, nakapako sa krus, inaapoy ng lagnat, dislocated ang mga joints, nagdurugo ang buong katawan. Anong inaayos niya bago siya nalagutan ng hininga? Yung pag-aalaga sa kanyang ina na si Maria. Nandun si John, yung kanyang mahal na mahal at paboritong disciple na may kaya sa buhay. At nandun din yung kanyang ina na si Maria. John 19:26-29. When Jesus saw his mother
and his favorite disciple with her, he said to his mother, "This man is now your son." Then he said to the disciple, "She is now your mother." From then on, that disciple took her into his own home. Dahil si Jesus ay panganay na anak, at dahil mamamatay na siya, at dahil balo na ang kanyang ina at wala na ang maasahan, at marahil yung mga anak niya noon ay hindi pa niya kaisa sa pananalig, kaya hindi pa pwedeng asahan, anong ginawa ni Jesus? Ibinilin sa kanyang matalik na kaibigan na si John, yung ina. At sabi niya, mula ngayon, kayo na ang mag-ina. John, you take my place, being her son. At sabi naman niya sa kanyang ina, mula ngayon, ituring niyo na si John na anak niyo, kapalit ko. Inayos. Hirap na nga siya, ang inaatupag pa niya, pag-aayos na sa inang iiwan. Caring for old parents is divine duty and privilege. Hindi yan kinakalimutan. Kahit gaano ka moderno ng kalakhan. Kaya kung minsan, lugi yung mga pinapalaki yung anak nila sa masyadong western style. Minsan, naglalakihang malalaki loob, walang utang na loob. Ayun, wala tuloy pagtingin sa magulang, pagtanda ng magulang. Who else do we pay? We pay our spiritual teachers. 1 Corinthians 9:9-12. For it is written in the law of Moses, "You shall not muzzle an ox while it is treading out the grain." Is it for oxen that God is concerned? Or does he not speak entirely for our sake? It was indeed written for our sake. For whoever plows should plow in hope, and whoever threshes should thresh in hope of a share in the crop. If we have sown spiritual good among you, is it too much if we reap your material benefits? If others share this rightful claim on you, do not we steal more? Si Paul ay napakalinaw dito. Sinasabi niya sa kanyang mga tinuruan, mga alagad, may batas nung araw sa Old Testament na pagka ang hayop ay nagigiik ng mga trigo, alam nyo, sa iba't ibang kultura, iba't iba ang paraan ng pagtatanggal nila ng mga grain dun sa katawan ng halaman. Sa Israel, pinapatapak-tapakan nila sa paikot-ikot na mga donkeys, mga oxen, mga hayop. Sabi si Moses nga nun, pinagbawalan na talian ninyo at busalan ng bibig ng mga hayop pag naggigiik sila. Kasi siyempre, yung hayop, yuyuko, kakain ng mga grain, magigiik na naman siya, kakain na naman siya. Yun ay hitam niya, hindi dapat pagbawalan. Kasama yun sa production, nahihirapan siya. Tapos hindi nyo papakainin. Tapos sabi ni Paul, sa palagay niya naman kaya, para lang sa hayop ginawa yung batas. Then Paul appropriates and reinterprets Old Testament. And sabi niya, alam niyo ang totoo niyan para sa benefit ng mga teachers, spiritual teachers yan. Na hindi niyo dapat pagkakaitan sila ng anumang biyayang tinatanggap niyo sa buhay. Dahil kung kayo ay pinapakain nila ng pagkain spiritual, sobra ba naman kung pakain niyo naman sila ng mga material na bagay? Yun ang sinasabi ni Pablo. Sabi niya, ang totoo, ang mas mabigat na application niyan ay para sa inyong mga spiritual teachers. And then Galatians 6:6 goes on, those who are taught the word must share in all good things with their teacher. So ang lahat ng tinuturuan ng salita ng Diyos ay marapat daw na magbigay ng share sa kanilang mga spiritual teachers. Especially, hindi lang materially, pay respect. Romans 13:7, give to everyone what you owe him. If respect, then respect. If honor, then honor. Kung minsan ang mga teacher natin ay hindi naman laging very personally honorable, but for the sake of the ministry they do, we are extra careful to be extra respectful. Kung may dala-dala siyang babasagin, inaalalayan mo siya at hindi mo pinapatid, sometimes hindi lang dahil sa kanya, kundi dahil dun sa dala-dala niya. At ganon ang sinasabing pagtatangi sa mga spiritual teachers. Who else do we pay? You pay your landlords. Kung sino man na nagpapahiram, nagpapaarkila, nagpapagamit
nagbibigay sa atin ng oportunidad, binabayaran natin sila. Kung yan ay landlord sa lupa, nagbubuwis ka ng ani. Kung landlord yan na real estate, o kaya ay residence, o office space, nagre-rent ka. Hindi pwedeng libre. Because you produce from the property of this landlord, or you use that property. Pay your investors. Sino-sino ba mga investors sa atin? Mga magulang, ang laki-laki ng investment sa mga anak. Bagamat hindi naman siguro talagang technical term dapat ang investment, pero may contribution sa'yo. May tanim sa'yo, dapat may ani. Kung may tanim sa'yo ang isang mong tiya, isang mong kaibigan, isang mong kamag-anak, dapat pag namumunga ka na, may party siya sa ani. Hindi yan nililimot. Basic godliness, yung maging grateful. Sa Matthew 25, 22-23, pinakita ng Panginoon ang kanyang disappointment with ungrateful people. Ungrateful in the sense that they don't bring back what they should be bringing back. Then one who had received 5 talents came forward, bringing 5 more talents, saying, Master, you handed over to me 5 talents. See, I have made 5 more talents. His master said to him, Well done, good and trustworthy slave. You have been trustworthy in a few things. I will put you in charge of many things. Enter into the joy of your master. And the one with 2 talents also came forward, saying, Master, you handed over to me 2 talents. See, I have made 2 more talents. His master said to him, Well done, good and trustworthy slave. You have been trustworthy in a few things. I will put you in charge of many things. And enter into the joy of your master. And needless to say, yung binigyan ng maliit lamang na puhunan, hindi man lang napakita kahit konti, wala man lang interes na naibalik doon sa nagbigay, napagalitan siya at nabawian ng blessing. So kung binigyan ka ng Panginoon ng maraming talents, dapat marami ka rin ibalik sa Kanya. Binigyan ka ng considerable talent, so considerable balik ang dapat mong ibigay. At kahit pagkakonti-konti ng talent na ibinigay sa'yo, meron ka pa rin dapat ibalik, hindi zero. Kaya napagalitan, nabawian yung hindi man lamang nakapagpalago nung ibinigay sa Kanya. So lahat tayo binigyan ng Panginoon ng talento, kakayanan, skill, knowledge, whatever it is. Dapat may pakinabang siya. Meron tayong naibabalik para sa Kanyang kaluwalhatian, for the extension of God's kingdom, and for loving God's people. Marami tayong dapat binabayaran na araw-araw. At hindi dapat natin yung tinitignan na parang pabigat, pahirap. Dapat lang, normal lang, kasi Diyos na ang una nagbigay, magsusukli na lang tayo. At ang maganda ron, habang nagbibigay ka pabalik sa Diyos, binibigyan ka naman ng bagong puhunan. Parang nagbayad ka kasi sa bangko ng utang mo, pwede ka na namang umutang uli. At dahil nagbabayad ka tama sa oras, ang dali-dali mong makautang uli. Madali ang blessing. Akala nung ibang hindi nagbabayad, panalo sila. No. Pag di ka nagbayad ng kusa, sisingilin ka ng langit sa ibang paraan. Na kung minsan, hindi mo maikonekta sa tunay mong utang, pero na sisingil ka pa rin. You pay lessors. Mga nagpapahiram, dapat binabayaran. Merong mga titira sa mga apartment tapos 5 buwan hindi magbabayad. Pagdating na may-ari, wala na pala. Malis na. 5 buwan pa iniwan na utang. May iniwan pang utang sa tubig at sa kuryente. Sa palagay nyo, kahit saang lupalok at sulok at lungga ng mundo kayo magtago, hindi kayo makikita ng Diyos? At di man kayo masingil nung original yung pinagkautangan, di kaya tayo sisingilin ng langit? You know, God is the greatest accountant. Debit, credit, balance dapat. Pagka may utang ka, sisingilin ka. Kaya iba hindi makaahon-ahon sa utang kasi ang hilig mag 1, 2, 3. Hindi makaahon-ahon sa buhay. Akala nila nakakalusot sila. Akala nila may benepisyo. Nalilimutang may Diyos na naniningil. Diyos na kung mapasobra ka ng bayad ay hindi rin naman niya papabaya ang sobra. Ibabalik din sa'yo. May interest pa. Because God is no man's debtor. Hindi pinapayagan ng Diyos na may utang siya sa tao. Siya lagi ang mas magbibigay ng sobra.
pero marunong din siyang maningil. Romans 13:7, give to everyone what you owe them. If revenue, then revenue. Kailangan marunong ka magbayad. May mga baligtad naman. Halimbawa, meron silang paupahang lugar. Ang tumal-tumal nung inarkila mo siya. Dinevelop mo, nagkaroon ka ng strong business. Maganda. Ang susunod, ang gagawin nitong lessor na ito, hindi ka na i-renew. Papaalisin ka na para siya na magtatayo ng negosyo niya. Sa palagay kaya niya, hindi siya masisingil ng Diyos. Because you also have to give to the lessee what you owe the lessee. Kung siya ang nag-develop noon, dapat siyang makinabang ng itinanim niyang development, hindi iba. Kaya tuwing may humihingi po ng payo sa inyong lingkod, gusto ko po magtayo ng negosyo, ang ganda ng idea, ang ganda ng produkto, ang ganda ng service, sabi ko, saan mo gagawin? Aarkila po ako ng isang lugar, sa isang potential na magandang lugar. Sabi ko, pagka napaunlad mo yung negosyo niyan, hindi ka na i-renew ng may-ari, siya na magtatayo. So, tiyakin mo na bago ka magsimula at mag-invest, ang tagal ng contract mo, mga 10, 15 years. And then, meron ka pang first option para ikaw magpatuloy kung gusto mo pa. Kasi kung 3 years, 5 years lang yan, na-develop mo na, tapos papalisin ka niya. Dapat gamitin mo rin utak mo. Kasi maraming hindi maka-Diyos. Who else do we pay? We pay lenders. Napakabanal na transaction ang pag-utang. Bakit banal? Uutang ka sa isang tao, lalo't wala namang collateral, lalo't walang ibinibigay kang patunay na magbabayad ka. Di ba banal yon? Nangangailangan ka, nagigipit ka, may sakit ka o ang mga mahal mo sa buhay, meron kang dapat bayaran, meron kang dapat gawing investment, may nagtiwalang magpahiram sa'yo. Na ipagamot mo ang iyong sakit o ang iyong mahal sa buhay. Nakapagbayad ka ng piyansa, hindi ka nakulong. Nakapagbayad ka ng settlement money, hindi ka na demanda. Nakapag-abroad ka dahil may nagpahiram sa'yo. Isipin mo hindi naman mangyayari yun kung wala nagtiwala sa'yo. Napakabanal na transaction. Dapat hindi mo sinasalaula. Dapat ka magbayad. Proverbs 27:21, the wicked borrow and do not repay. Yun ang tawag sa hindi nagbabayad. Wicked. Masamang tao. Maitim ang buto. Madumi ang budhi. Kulay brown ang dugo. Yun naman ay kung kaya tapos umiiwas. Iba naman kung talagang di mo makaya eh. Pero magtataka kayo sa mga mangungutang, ipapangako ang langit at lupa, makautang lang. Talagang hindi papalya. Yung in 3 months po bayad. Ako, ang ganda ng pangako. Yung pala 3 months and 15 years yun. No? Ibinulong lang yung 15 years, hindi mo na dinig. Bakit pagbayaran na, pagkakunat-kunat na magbabayad? Naiisip ng, teka, uunahin ko muna ang enrollment ng mga anak ko. Teka, kailangan kong mamili. Teka, meron akong kailangan ganito. Pero pag nangungutang, priority niya talaga magbabayad. Pag yung pangangailangan niya, natugunan na, nabunot na siya sa lugar ng peligro, nililimot niya yung tumulong sa kanya. At yung iba, hindi lang nakakalimot, galit pa pag siningil. Lalo't yung naniningil may kaya. Sabihin, nakita mo nang nangangailangan ako, ikaw ang yaman-yaman mo, naniningil ka pa. Saan mo kinuha yung pangangatwiran na yun? Wala kang pakialam. Buti nga mayaman siya, napautang kanya noon. Bakit ngayon gagawin mo against the person na mayaman siya? Kailangan bayaran mo siya para yung yaman niya, maipautang pa rin niya sa iba. Alam niyo, tuwing meron tayong dinadala, tuwing meron tayong sinusuba, pinapasama natin ang mundo. Bakit? Kasi yung dating mabait, hindi na magiging mabait, nadadala. Yung dating tumutulong, hindi natutulong dahil wala na siyang maipangtulong o nasaktan na siya. So, binawasan mo ang mga mababait na tao sa mundo dahil dinala mo. Di ba napasama mo ang mundo nun? Napadilim mo pa ng konti. Sa dating madilim na nga. Pero kung ikaw ay responsable, nagbabayad ka, dinadagdagan mo ang ganda ng mundo dahil may nagsasabi, uy, may mga napagkakatiwalaan pa pala, may tumutupad pa pala sa pangako. Therefore, pag may lumapit sa kanya, mas malaki ang puwang na siya ay magbibigay at magtitiwala rin.
Mga kapatid, huwag kayong mangdala ng mabuting tao. Huwag niyong pasamain ang ugali ng isang dating mabuti. Dapat marunong tayong magbayad. At kung wala ka mang ibayad ngayon, panay at paulit-ulit ang paalala mo sa kanya, hindi ko nalilimutan yung utang, talaga lang wala pa kaming maibayad. At kung meron kang pansulong, kahit konti, sulong ka ng sulong. Hindi mababalitaan ng mga nagpautang sa'yo na nagparty kayo dito, nagbiyahe kayo doon. Kailangan unahin mo siya. Kasi biruin mo, naligtas ka sa isang napakahirap na lugar, tapos kakalimutan mo siya. Who else do we pay? Pay partners. Pay partners in production, pay partners at work. Basta may tumutulong sa'yo na mag-produce, partner mo yun. That's why you pay your spouse. Meron mga nagsasabi ko, ano pong trabaho ninyo, Mrs.? Ay naku, housewife lang po ako, full-time. Wala po akong trabaho. Abay, Mrs., hindi ba kayo naglalaba? Naglalaba po. Hindi ba kayo namamalansya? Namamalansya. Hindi ba kayo nag-aalaga ng mga anak nyo? Naghahatid sa school? Hindi ba kayo namamalengke? Nagluluto? Hindi ba kayo nagbabantay ng bahay? Naglilinis? Ginagawa ko po lahat yan. Ba't yung sinasabing wala kayong trabaho? Dami nga eh. Binabayaran ba kayo ng husband nyo? Hindi nga. Ang tawag pa nga po sa akin, palamon eh. May mga ganun ah. Sabi ba, singilin mo siya sa lahat ng serbisyo mo, lalo pag humiga ka, singilin mo. Yun ang pinakamahal. No? Pag hindi nagbayad, no service. Then malalaman niyang hindi ka palamon. Dami-dami mong ginagawa. Anong isusuot niya? Bakit tahimik siya sa trabaho, nakakapagnegosyo dahil alam niyang may bahay siya, may nagbabantay, may nag-aalaga ng mga anak niya. Subukan mo, alisin mo lahat yan. Tingnan mo kung makakasurvive ang asawa mo ng 1 week. 1 week. Kung malalaman niya kung nasan yung medyas niya. Kung alam niya kung saan nakalagay ang asin. Kung alam niya kung saan nakalagay tutyon. Kasi po yung minamaliit yan. You know, partners, dapat binibigyan niyo ang inyong unemployed outside of the house na spouse ng allowance niya. Yung kanya. Hindi bibigyan niyo ng pera pero pambili ng asin, ng gatas, pambayad ng mga kuryente. Wala siya. Meron dapat pang kanya. Tapos reregaluhan niyo sa birthday, plancha. Para pa rin sa inyo yon dahil damit niyo rin yung paplantsahin niya. Dapat ang regalo sa birthday ng asawa, pang kanya lang, hindi pang bahay. Washing machine? Pang inyo lahat yun eh. Dapat matauhan yung maraming mister. No? Dapat nagbabayad kayo. O baligtad naman, kung minsan yung wife ang ganon, yung mister naman ang naka-assign sa bahay, may maganda kayong transaction, kasi hindi ka kakapag-produce kung wala kang katuwang. Therefore, may investment yon sa lahat ng ginagawa mo sa buhay. Also pay your family or repay your family when you are able. Hindi ko man nag-asawa ka na nalimutan mo na yung magulang mo. Na humaling ka na sa iyong asawa at nalimutan mo ang iyong kawawang magulang. Dapat hindi nakakalimutan yon. At ikaw naman asawa, tulungan mo yung asawa mo na mag-repay sa pamilya niya. Hindi ikaw pa ang sagabal. Kung inabot mo siyang edukado, inabot mo siyang matino dahil sa mga magulang yon o doon sa mga kapatid o mga elders, dapat ikaw man kasamang tatanaw ng utang na loob, hindi yung ikaw pa ang magpapalimot sa asawa mo at ilalayo mo siya, which happens in some cases. That is sad. And don't you think God knows about it? Dapat ikaw kauna-unahang sweet sa iyong biyanan. Kasi biruin mo, pinamanahan ka niya ng isang asawa, lalo't matino at mahusay yung napangasawa mo. Ang laki ng participation ng magulang doon. Kaya mahalaga, tumatanaw. 1 Timothy 5:8, and whoever does not provide for relatives, and especially for family members, has denied the faith and is worse than an unbeliever. Kung tunay kang mananampalataya ng Diyos, patunayan mo, itaguyod mo, lalo na yung mga matatanda mo ng magulang. Who else do we pay? Pay laborers. Isang dahilan kung bakit ang hirap ng buhay sa Pilipinas, ang liit-liit nating magpasweldo sa mga manggagawa. Well, truly, there are many businesses that are barely surviving, and that could be understood. Pero yung nakikita mo, ang lalaki ng mga profit, inilalagay pa sa dyaryo ang profit nila last year para lumaki lalo ang mga portfolio nila at marami mag-invest.
tas ang sweldo ng mga tao kakarampot, it's immoral. One of the reasons why so many people are poor is because we don't pay well. Lalo yung kumikita naman ng mga kumpanya. Yung mahalaga, merong qualifier. Kung kumikita naman, kung hindi mo makaya magbigay ng sweldong malaki dahil baka mamaya next month mababa yung sales, next year mababa, obligado ka na yung sweldo kung nasan yun na yun, di magbigay ka man lang ng mga periodic bonuses. Kung medyo maluwag-luwag, bonus. Mahalaga sa tao. Halimbawa kayo mga kapatid, meron kayong mga kasambahay, meron kayong mga household staff, mga domestic work employees. Sa inyo lang naman nakaasa yan eh. Yung toothpaste ng anak niyan, yung pang-enroll ng anak, pati yung shampoo ng asawa niya, yung pambayad sa ilaw nila, kung saan man nakatira yung pamilya niya, yung kakainin nila, yung isasarap na o hindi isasarap. Nakaasa sa inyo mga employer yan eh. Lalo pag domestic worker, walang sideline. Sikapin nyo to be generous. To give when you can. Kasi yun ang tamang gawin. Kasama nyo rin sila sa production, sa pagpapaandar ng inyong buhay. Deuteronomy 24:14-15. You shall not withhold the wages of poor and needy laborers, whether other Israelites or aliens who reside in your land, in one of your towns. You shall pay them their wages daily before sunset, because they are poor, and their livelihood depends on them. Otherwise, they might cry to the Lord against you, and you would incur guilt. Nung araw kasi sa Israel, yung mga bayaran ng araw-arawan, bago lumubog ang araw, babayaran mo na. Sa ating kumisan, weekly, kumisan, every other week. Kung ano yung usapan, pero dapat pay on time. Huwag tayong wini-withhold pa. Huwag na huwag niyong paghihintayin ng nangangailangan, lalo't pwede niyo namang ibigay. Meron ako isang kilala na medyo angat-angat siya sa ibang mga kamag-anak. Pag dumating na yung mga pagmumukha ng mga kamag-anak mo, alam na niya manghihingi. Alam niyo ang gagawin niya muna. Matutulog muna siya. Magpapakamot-kamot pa ng ulo. Alam niyo nung araw yung mga matatandang inuunay-unayan mo, tinatanggal-tanggalan mo ng puti. Ganun, matutulog pa mahaba. Pag-gising doon, magme-merienda pa habang nakaabang yung mangungutang. Tapos, ano kailangan mo? Papagalitan mo na yun mula ulo hanggang paa. Bago bigyan. Ba't di mo nila ibigay agad? Pinaghintay mo pa ang tagal-tagal. Siyempre, naghihintay naman, di makakibo. Pero bakit kailangan pang gawin yon? If you can give on time, give on time. And you have to pay enough. Enough. As much as you can. In fact, if you could, pay more than enough. Ang bawat sobra, bawat ibinibigay natin sa kapuspalad, lalo't pinaghihirapan naman nila at pinagtatrabahuhan, ay ibinibigay natin sa Diyos. Kasi Diyos ang kumakalinga sa mga kapuspalad. Huwag panghinayangan ng pagbibigay sa mga nangangailangan. Then, obviously, pay taxes. Romans 13:7, give to everyone what you owe them. If you owe taxes, pay taxes. And pay for your purchases. Pag bumibili ka, bayaran mo. Lalo ngayon, uso yung credit card. Swipe ng swipe, tapos pagbayaran na, wala na. Maraming hindi nagkakapagbayad. Mamaya may nag-aabang na doon sa gate mo na nakamotorsiklo. Alam nyo yun, yung naka-jacket. Mga maniningil. Kasi pag hindi ka nagbabayad, mamaya meron tao na doon sa gate mo, nakaabang na doon. Tina-turn over ka na nung credit card company o nung bangko sa mga collection companies. Kung gaano ka-sweet ang mga letter sa iyo nung bangko nung nagbabayad ka, gano'n naman kapakla, oras di ka na nagbabayad. No? Kasi syempre, hindi ka nagbabayad eh. Mamaya may mga threat na yan. May mga lambat-lambat na ihahagi sa iyo yung mga maniningil pagka nakita ka. So pay for your purchases. Si David, hari, namili ng i-offer niya sa Diyos. Ayaw na siyang pagbayarin nung binibilhan niya ng hayop. 1 Chronicles 21, 22-24. David said to him, "Let me have the site of your threshing floor so I can build an altar to the Lord.
So, gusto naman niya magtayo ng dambana. That the plague on the people may be stopped. Sell it to me at the full price. Biro niyo si David, namimili, hari, pwedeng may privilege. Sabi niya, ibenta mo sa akin sa buong buo na presyo. Kabaligtaran yung iba, di ba? Sabi, mayroon bang discount? Siya, hindi. Taasan mo pa. At full price. Araunah said to David, take it. Let my lord the king do whatever pleases him. Look, I will give the oxen for the burnt offerings, the threshing sledges for the wood, and the wheat for the grain offering. I will give all this. So, hindi lang ibibigay nung may lupa yung kanyang lugar para pagtayuan ng bantayog, ng dambana. Sabi niya, sa offering na gagawin niyo sa Diyos, bibigyan ko pa kayo ng hayop na kakatayin. Ako pa ang magbibigay sa inyo ng mga panggatong na kahoy at pati yung mga trigo na iaalay, ibibigay ko rin. Verse 24. But King David replied to Araunah, no, I insist on paying the full price. I will not take for the Lord what is yours, or sacrifice a burnt offering that costs me nothing. Isipin nyo, kaya kahit si David nagkakasala, nadadapa, maraming mga error sa buhay, tinatawag pa rin siyang a man after God's own heart. Sabi niya, no. Hindi ako mag-o-offer sa Diyos ng libre. Hindi ako mag-o-offer sa Diyos ng isang bagay na nahingi ko lang, ng mga konti lang binayad ko. Magbabayad ako ng buo. So, yun ang maka-Diyos sa pagbibigay lalo na. Lalo't sa Diyos mo ibibigay, hindi na tinutuos-tuos mo pa, gusto pang malamangan yung Diyos sa pagkukwenta. So niya, I will not offer to God anything that costs me nothing. So kung singer ka, huwag kang kakanta ng walang practice. It costs you nothing. Magtatrabaho ka, magtuturo ka, wala kang training, wala kang pagsasanay, wala kang paghahanda, it costs you nothing. Whatever I will offer to the Lord must cost me something. And Jesus taught us that when He offered Himself and His life to God the Father for our sake, it cost Him everything. Ano ang kailangan paliwanag dyan para magkaroon tayo ng lakas ng loob na minos-minosya na lang ang Diyos, daya-dayain, at ganun-ganun na lang, palusot-palusutan. Pay. And finally, for now, pay utang na loob. Luke 17, 12 to 17, another disappointment for Jesus. As He was going into a village, 10 men with leprosy came toward Him. They stood at a distance and shouted, Jesus, Master, have pity on us. Jesus looked at them and said, go, show yourself to the priests. On their way, they were healed. When one of them discovered that he was healed, he came back shouting praises to God. He bowed down at the feet of Jesus and thanked Him. The man was from the country of Samaria. Jesus asked, weren't 10 men healed? Where are the other 9? 10 lalaking may ketong kinahabagan ni Jesus. Humingi sila ng awa kay Jesus. Pinagaling. Sabi niya, hindi pa galing, sinabihan na ni Lord, sige, ipakita nyo na yung sarili nyo sa mga priests. Kasi yung mga priests ang nagbibigay sa'yo ng certification kung galing ka na para makabalik ka sa lipunan. So, takbuhan na sila patungo sa priest. On the way, nalaman nilang may mga nangyari ng himala, galing na sila. Yung isa, bumalik kay Jesus para magpapuri sa Diyos at magpasalamat. Yung siyam, nakalimot na. Sabi ni Lord, parang natatandaan ko 10 ang pinagaling ko. Nasa na yung siyam? Mga kapatid, kung maghahanap ang Diyos nung siyam, nawa, hindi tayo kabilang sa siyam. Tayo yung bumalik na nagpuri sa Diyos, nagpasalamat, tumanaw ng utang na loob. Tanong ng marami, hanggang kailan, hanggang saan magbabayad ng utang na loob? Para ulit-ulit ko naman sinasabi, as long as the paying does not undo the upliftment by the original debt,
As long as it does not make you worse off than before you were helped. As long as paying does not damage your godliness, your dignity and productivity, keep paying. Hanggang kailan magbabayad ng utang na loob? Habang hindi ka napapahamak sa pagbabayad ng utang na loob, habang hindi mas mababa ang nararating mong kalagayan kesa nung tinulungan ka, habang hindi ka nalalayo sa Diyos o nasisira ang iyong pagkatao, patuloy kang magbayad. Ngayon, kung may utang na loob ka sa isang lalaki tapos gusto kang rapen, bayad, huwag tumakbo ka na. Kasi mas napahamak ka pa kaysa nung tinulungan ka niya, mas lumala ka pa ngayong nung nagbabayad ka na, dapat hindi ka na lang tinulungan. Kung inuutusan kang patayin mo ito dahil may utang na loob ka sa akin, patayin mo siya, huwag mong patayin. Kasi dati poor ka lang, binigyan ka niya ng pera, ngayon magiging killer ka, di worse. Pero kung yung pagbabayad hindi sumisira sa iyong dignity, sa iyong testimony, sa iyong godliness, mano ba namang magbayad ka habang kaya mo? Kahit habang buhay, basta may binabayad ka naman. Pag minsan kang naitawid ng tulong ng tao, sa oras ng gipit, sa oras ng gutom, sa oras ng panganib, from point A, nakarating ka sa point B dahil yung gitna nun may tumulong sa'yo, tanawin mo yun habang buhay. Kahit maiksi lang yung panahon na tinulungan ka. Kasi kung hindi ka tinulungan, hanggang A ka na lang, hindi ka na makakarating sa B, hindi ka na magpapatuloy pag mabuhay. Yung pagtanaw ng utang na loob is yan very godly attribute. Pero hindi dapat na ipa-exploit dun sa nagpautang sa'yo ng loob, tapos ngayon ang singil niya sobra namang laki kesa dun sa naipautang sa'yo. Doon ka ngayon mag-iisip-isip kung paano mo siya babayaran sa ibang paraan, maaaring parang hindi niya gusto pero paraan pa rin ang pagbabayad, pero hindi mo nang ipapahamak ang sarili mo dahil lang may utang na loob ka. Dahil mahal ka ng Diyos, at kung tinulungan ka man ng Diyos sa tulong ng taong yon, sa Diyos pa rin ang galing yung tulong. Kaya hindi dapat kang malayo sa Diyos dahil tumatanaw ka ng utang na loob. But pay another way. Maybe it's not the perfect way that this person likes to be paid, but you still pay. In ways that will not compromise your dignity, your godliness, and it will not destroy your personality. But in any case, always pay. Panginoong Diyos, paalala mo sa amin ngayon din kung may mga utang kami na hindi bayad. Kung kaya na namin magbayad at nakapabaya kami, patawarin niyo po kami. Nawa makita niyo kami nagbabayad agad-agad. Kung di pa namin kaya, turuan niyo kami magpakumbaba at ipaalala doon sa pinagkakautangan namin, kinikilala namin ang utang namin at magbabayad kami. Basta't nakaya na. Sa mga marami namang pautang, Panginoon, kung nakikita mong napakaginhawa naman namin sa buhay, kami pinapasaganan nyo, turuan nyo kami na ang magbura sa utang ng mga taong hindi naman makabayad-bayad. At ipaalam namin sa kanilang binura na namin para naman huwag silang laging nakayuko, laging naninimbang, laging naghihirap ang loob. Total, wala na kami pwedeng ipautang sa iba na hindi kayo rin na nagbigay sa amin. Teach us to be generous. Turuan niyo kami, Panginoon, na unang-una, huwag magkukulang sa pagsusukli sa inyong kabutihan. Wala na kami pwedeng gawin para kumpletong makabayad sa inyo. Pero nawa malugod kayo sa makikita niyong matapat naming pagsisikap na magsukli sa inyo kahit hanggang sa abot lang ng amin nakakaya. Huwag nawa kaming magdagdag sa pagsama ng mundo na dumadala kami sa mga matulungin. But teach us to inspire others to bring out the kind side of themselves because we pay our debts. Pagbulay-bulayan natin, mga kapatid, kung ano-ano pa mga utang ang dapat nating binabayaran. Spiritual, emosyonal, material na utang. At magbayad tayo. At nawa bigyan din tayo ng Diyos ng spirit of generosity to write off debts that's really very hard for other people to pay. Let's be generous as God is generous with us. Panginoon, sa ilang saglit, kausapin mo kaming lahat. Bigyan nyo kami ng mga personal na application sa mga napakahalagang katuruan na ito.
natapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapiz ay pinamagatang Pay. Ako'y may katiyakan, walang pagkaalinlangan, sa Kanya na nangako, hindi ka mabibigo. Tunay siyang maaasahan, noon, ngayon at kailanman. Siya ang Alpha at Omega, walang Ako'y may katiyakan, walang pagkaalinlangan, sa Kanya na nangako, di ka mabibigo. Tunay siyang maaasahan, noon, ngayon at kailanman. Siya ang Alpha at Omega, walang hanggan. Ang Diyos na di buhay, ang Diyos na di buhay, ang Diyos natin ay buhay, magpakailan pa man. Ang Diyos na di buhay, ang Diyos na di buhay, ang Diyos natin ay buhay, magpakailan pa man. Puso'y may kapayapaan, sa gitna man ng kapighatian, pagkat siya ang kasama, ako'y di mangangamba. Purihin ka, O Diyos, kataas-taasan, purihin ka, Jesus, magpakailanman. Siya ang Alpha at Omega, makapangyarihan. Ang Diyos na di buhay, ang Diyos na di buhay, ang Diyos natin ay buhay, magpakailan pa man. Ang Diyos na di buhay, ang Diyos na di buhay, ang Diyos natin ay buhay, magpakailan pa man. Ang Diyos natin ay buhay.
Dumako po tayo sa mga hiyas ng bayan, mga kayamanan po ng ating lahi, ng ating lipi na maaari nating pagyamanin, kilalanin at itampok. At ito po ay atin ding ipamana sa mga darating pang henerasyon. Ang atin po ngayong itatampok na hiyas ng bayan ay ang ating mga kasabihan. Marami po tayong magagandang mga kasabihan. At bakit po kayamanan ng bayan ang mga kasabihan? Sapagkat ito po ay mga karunungan na naipon, sinala, niliglig, binuo ng panahon. Sa tagal ng ating mga karanasan bilang isang bayan, bilang mga mamamayan, bilang tao, ang ating po mga ninuno ay nakabuo ng mga salawikain na nakabase sa mga mahahaba, matatagal at malalalim na mga karanasan. Kaya dapat lamang namang pahalagahan ng mga kasabihang ito sapagkat hindi naman tayo basta-basta makakaimbento ng kasabihan sa loob ng isang araw o isang linggong karanasan. Kailangan po ang mahabang pag-oobserba sa buhay, pagdidili-dili at pagkatapos po ay pagbubukas ng isip. Ang atin pong kasabihan na itatampok sa araw na ito ay galing sa Katagalugan. Ang kahoy na likot baluktot, hutukin hanggang malambot. Kung lumaki at tumayog, mahirap na ang paghutok. Talaga nga naman po, tamang-tama. At ito po ay galing sa UP Cultural Dictionary for Filipinos ni Thelma B. Quintanar at mga kasama. Uulitin ko po ang kasabihang ito. Ang kahoy na likot baluktot, hutukin hanggang malambot. Kung lumaki at tumayog, mahirap na ang paghutok. At siyempre, ito po ay hindi naman talaga tungkol sa mga kahoy ang pinag-uusapan. Bagamat napakaganda po nung nakikita natin dito na imagery, yung kahoy nga naman na puno habang maliit pa lang at malambot pa ang mga sanga at malambot pa ang katawan at medyo likuyan o baluktot o kung saan-saan pumupunta kayang-kaya pa nating hutukin, lagyan ng suhay at iurong dito o kaya ay patigasin sa ganong patungong direksyon. Subalit kung yan ay malaking-malaki na at punong-puno na, hindi na natin yan pwedeng maiba dahil matigas na at mataas na, baka hindi pa natin maabot. At ito po naman siyempre yung metaphor na ito ay may kinalaman sa pagpapalaki ng mga bata, sa paghubog ng kaisipan, sa paghubog ng mga paniniwala at mga pagpapahalaga. Napakahalaga ang pagtuturo sa bata ng mga konsepto ng tama at mali, ng maganda at ng mga hindi maganda habang ang tao ay bata pa, habang ang kanyang isip ay mura pa, at habang siya ay masunurin pa, habang siya ay dependent pa at umaasa pa sa kanyang mga magulang o sa mga matatanda, habang siya ay teachable and impressionable, ay kailangan na dumating tayo sa talagang masusi at seryosong pagtuturo. Napakahalaga na turuan ng mga bata sa tamang panahon. Huwag po nating ipaurong-urong ang pagtuturo sa mga bata. Pag kami mga itinatanong, huwag natin sabihin, bata ka pa, hindi mo pa malalaman yan, saka na, pagtanda mo na. O kaya, ano ba, kabata-bata mo, ang dami mong tanong, malalaman mo rin yan pagtanda mo. Kailangan po maingat tayo sa pagsagot sa mga tanong, ibigay po natin ang mga sagot na tumpak at tama, at itrato natin ang mga bata na parang matanda kung ating kausap, igalang din natin sila, at bigyan natin ng mga tamang paliwanag. Tandaan po natin ang pagbabantay, ang pagtuturo, ang paghuhutok sa mga mumunting mga bata. Yan po ay magkakaroon ng panghabang buhay na epekto sa kanilang buhay. Kaya isa pong mahalaga na paalala rin sa ating mga magulang, bigyan natin ng oras ang ating mga anak, bigyan natin ng panahon na mahutok yan sa tama, sapagkat kapag malaki na, mahirap na po yan na ibahin pa. Kaya ilapit natin sa Panginoon habang maaga, palakihin natin ang may takot sa Diyos, palakihin natin na kasama ay mga mananampalataya, nadidinig ang salita ng Diyos, mga Kristiyanong awitin, at nang sa gayon, ang batang ito ay lumaking nasa tamang direksyon. Sabi rin po yan sa Bible, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Meron po tayong equivalent niyan sa ating pong kultura, sa ating mga kasabihan. At yan po ang hiyas ng ating bayan ngayon, kasabihang, ang kahoy na likot baluktot, hutukin hanggang malambot, kung lumaki at tumayog, mahirap na ang paghutok.
di di ko kaya at walang patutuhan. O Jesus, nang ikaw nga ang makilala ko, ang lahat iyong pinanatag, ang lahat inayos mo. Kapayapaan na nagmumula sa'yo, naranasan ko dito sa buhay ko. Kapayapaan noon pa may hinihintay, aking Panginoon, sa aking buhay. Sakit naman ng unos, ang takot ay ganap. Sa pagtawag kay Jesus, papayapa ang lahat. Kapayapaan na nagmumula sa'yo, naranasan ko dito sa buhay ko. Kapayapaan na aking hinihintay, aking Panginoon, sa aking buhay, sa aking buhay. Bakit tayo tumatawad kapag may binibili? Una, out of necessity. Gusto natin mas stretch ang ating budget. Gusto natin mas maraming mabili ang ating konting pera. So, tatawad ka. Pero naging art yan eh. Dahil ang tindero din naman, dahil ayaw niya natatanggi kahit kaninong tatawad, talagang dinadagdagan na niya yung presyo sa simula pa lang para pag tumawad ka, mapagbibigyan ka niya at hindi mukhang ikaw ay nabigo. Kaya naman pag hindi ka tumawad, lugi ka dahil yung original price built-in na talaga doon, yung para tawarin mo at mabawas. Napakagandang pakikipagkapwa yan dahil yung mga tindero man, ayaw nilang biguin ka, pero ayaw din naman nilang malugi. So magdadagdag na sila sa simula, masaya ka dahil nakatawad ka. Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!